Sobrang nakakatuwa ang reply ni Castro mga kadonatics, ang palengkera ng palasyo sa banat ni Leandro Leveste mga kadonatics. At eto yun. Ayan. On another topic, Yusek, Rep. Leviste claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel case against you. Any comment po? Plus, for ruining my integrity. Ay, nako. Dito talaga ako natuwa mga kadonatics eh. No? Plus, for ruining my integrity. Comment down below mga kadonatics kung may nakikita ba kayong integridad nitong si palengkera ng palasyo mga kadonatics. May integrity ba talaga siya? The way she speaks mga kadonatics, the way she speaks about Duterte mga kadonatics. Sa tingin nyo, may integrity itong bungangerang ito? Nakakatuwa talaga eh. Basahin lang natin yung sinabi ni Leandro Leveste mga kadonatics. At 2 minutes ago, may sinabi din siya. Basahin natin after this. Okay? Ito yung pahayag niya kahapon mga kadonatics. Is asking for me to pay her back because of the sleepless nights and anxiety. Sleepless nights and anxiety mga kadonatics caused by the lawsuit I filed against her. I have no obligation, okay, to pay him. But if she has to be treated now, I'll be happy to pay for her hospital expenses. Okay, this is a translation mga kadonatics. Kaya may nakikita kayong pronoun na him dito. It's supposed to be her mga kadonatics. Kay Clark Castro, I have no obligation to pay her, but if she has to be treated now, I'll be happy to pay for her hospital expenses. Okay, mali yung translation ng Facebook. But anyway, yun yung sagot ni Claire Castro. Plus, ruining my integrity. Ay talagang, totoong sinabi niya dito mga kadonatics na sleepless nights and anxiety. Ay talagang mga kadonatics, nagwo-worry na itong si si Claire Castro. Biruin nyo pa naman mga kadonatics. If I'm not mistaken, 100 million? Patay ka. Patay ka talaga. Pag matalo kasi siya doon mga kadonatics, paksit. Talagang babayaran niya yung 100 million na yon. Kaya, no. Ay, nako. Anyway, baka nakatanggap ng maleta. So, mga kadonatics, afford. 2 minutes ago, mga kadonatics, ito yung bagong post ni Leandro Leveste. Mabuti kung maglabas ng medical certificate ang doktor na si Yusek Claire Castro na talagang dumaranas siya ng sleepless nights and anxiety para malaman kung anong paggamot ang sasagutin natin para sa kanya kahit wala akong obligasyon sa kanya. Okay, see more. Okay. Dagdag ko, interesado ang taong bayan na malaman ang kalagayan ng kalusugan ng mga kawani ng gobyerno at lalo na 2.46 billion ang 2026 budget ng PCO ni Yusek Claire. Can you imagine? Ang laki pala ng budget ni Undersecretary Claire Castro mga kadonatics, mas malaki pa sa Vice President. Can you imagine that? Pagiging spokesperson. I really don't understand mga kadonatics. It doesn't make sense kung bakit ganun kalaki yung budget ni Claire Castro while ang Vice President nasa 700 million lang mga kadonatics. I really don't understand. At si Acting Secretary Dave Gomez ay hindi na nakakumpirma ang komisyon on appointments, COA. Si mga kadonatics, can you imagine that? Kaya, napareply itong si Claire Castring mga kadonatics ng ganito. Okay. On another topic, Yusek, Rep. Leviste claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel case against you. Any comment po? Plus, for ruining my integrity. Ay talagang humingi siya ng bayad mga kadonatics. Hindi niya dininay. Plus pa nga no? So it means, totoo yung mga pinagsasabi ni Leandro Leveste. Okay, Continue. 500 million. Yes, 500 million damages. Wow! Ganyan pala kalaki yung hingi niya mga kadonatics. 500 million damages. Wow! Para mabayaran yung lawsuit mga kadonatics. Grabe kakapal mong mukha mo.
Ha? Kapal. It is part of my compulsory counterclaim. At I believe that because of twisting some facts in the complaint. Twisting, and it ruined my integrity as Palace press officer. I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. So, ano sabi niya? Sleepless nights? Okay. So, in other words, anong word exactly sinabi niya? Balik-balik, Sleepless Castro. nights and anxiety, and kaya niya raw pong sagutin yung pangpagamot niyo, Yusek. Good. Very good. Ay, talagang makikita mo sa expression niya mga kadulatics ay naiimbyer na talaga si Castro. Ha? Parang pinigilan niya lang yung sarili niya mga kadunatics na magwala. Yan na lang kulang na lang talaga. Siguro doon sa shower yun mamaya mga kadunatics doon niya magsigaw-sigaw. Di ba? Good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. So that will be part of the case. Totoo talaga. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit na Manila Times. Good morning, Yusek. Yusek, hingin ko lang po yung reaction nyo sa sinabi kamakailan ni Senator Amy Marcos. Pinapatamaan niya po si Presidente na puro daw acting secretary ang ina-appoint, hindi na daw po pinapadaan sa commission and appointments. Therefore, parang wala na daw pong silbi ang CA. Ano po ang komento niyo dito? Parang walang ano daw po? Parang wala na daw pong silbi ang CA dahil puro acting secretaries ang ina-appoint ng Presidente. Parang may nadinig pa po ako ibang word na ginamit niya. Modus operandi daw po. Okay. That's too harsh. Very harsh. Very harsh. Para sabihin ito sa Pangulo, dahil sabi mo nga ito ay pinapatungkulan niya sa Pangulo. At parang kay Pangulo lamang harsh si Senator Amy Marcos. At hindi natin ito nakikita sa ibang mga kaalyado niya na nasasangkot sa ibang mga di umanong paggawa ng anomalya. Well, anyway, the President means no offense to the Commission on Appointments. The President is merely exercising his constitutional prerogatives. He can make an appointment in temporary or permanent positions. At alam naman po natin, at alam naman po niya, na ang mga acting secretaries can remain as acting secretaries for a period of 1 year. So kung susumahin po niya ang lahat na na-appoint sa ngayon ng acting secretaries, wala pa pong 1 year ang pagsisilbi sa bilang ang sa kanilang posisyon. At the President naman will submit the appointments in due time. Salamat po. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, just a follow-up question on 2 points earlier mentioned. You mentioned that the government is doing everything to soften the blow. Similar question in previous weeks. Paano po yung middle class? Ano po in particular yung mga programa na inilalatag ng gobyerno to soften the blow on the middle class who are not commuting to work but are bringing their own vehicles or motorcycles to work and nahihirapan na po sa taas ng presyo ng gasolina? Ngayon, makikita po natin, meron pong inilunsad na 50% discount sa MRT 3 and LRT 2. Yan po ay malaking bahagi at ibang malaking bagay po na tulong ng ating Pangulo at ng gobyerno sa ating mga kababayan. Nandyan din po ang inilulunsad na libreng sakay. At kapag ka po, nandyan na po ang gagawing pag-reduce or pag-suspend ng excise tax, mararamdaman din po natin ito dahil maybe hindi sila bumibili ng kanilang gasolina, pero indirectly makakaramdam po sila ng kapakinabangan dito. Ma'am, may we know the cause of the delay of the signing of the reduction of the excise tax? Is the President experiencing some kind of pushback either from certain cabinet secretaries or certain sectors who would want to retain the VAT or the excise tax to keep afloat the government's coffers?
No, it is this is the mere fact that the president wants it to be enforced immediately. The only reason that he could not do it because the bill has not been reached the president as of now. So there is no reason for him to sign. It's not been reached. So after that, maybe after signing, Has he not will reached. immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. So ang bottleneck, ma'am, if not po sa mismong Pangulo, na kanino po naaantala? Sino po yung cause of delay if not the President? I'm not so sure right now. Ay, nako. Ay, nako. Has not been reached pa nga yung sabi mo eh. Well, ano mga kadanatics? Akala ko ba spokesperson ka? Alam mo ang mga nangyayari? Dapat updated ka sa mga tanong ng mga journalists. Mga kadonatics, it has taken so long now, mga kadonatics, for a few days now. Grabe na yung struggle ng ating mga drivers, mga kababayan natin, mga kadonatics, sa pagtaas ng gasolina. Pero, puros announcement lang ginawa ni Bimbim. Mga kadonatics, can you imagine, sa whole of Asia, tayo yung pinakamataas, mga kadonatics, number 1 talaga tayo sa may pinakamataas na gasoline hike, mga kadonatics. Number 1 yung Pilipinas. Can you imagine that, mga kadonatics? Pakikita ko lang sa inyo yung data. Ito. O, tingnan nyo naman, mga kadonatics, biruin nyo. Pilipinas, number 1. Asian Diesel Price Tracker. Okay, diesel pala ito, mga kadonatics. The triple-digit crisis per liter. Okay? March 2026, comparing the Philippine prices from January 26, 2026 versus today. Okay? Philippines! Sa January 2026, mga kadonatics, what I'm saying here, 54 nung January 2026. Ngayon, umabot na sa 108, mga kadonatics. To 129. Today yan, versus January 2026. Grabe. While sa Lao, ang second, mga kadonatics, 52 to 69 lang. Can you imagine? 97% yung taas, mga kadonatics. 97%. Sobra. Walang ginawa yung presidente. Matagal pang pumirma ng masuspend yung excise tax, mga kadonatics. At dapat sana mabawasan yung mga VAT, mga kadonatics. Suspendin pati VAT para 16 pesos talaga mawala sa atin. 6 pesos kasi yung excise tax, mga kadonatics, sa lahat ng sa gasolina per liter. 6 pesos yan, Grabe. Thailand, 48 to 70. Not too bad. Vietnam, 42 to 57. The list goes on and on, mga kadonatics. Ganyan katindi yung presidente natin. Ganyan katindi, mga kadonatics. Ganyan katindi yung Pilipinas. Grabe ang Vietnam, 35% ang taas. 15% ang Cambodia, mga kadonatics. Though mas mataas na sila, pero at least nung January, mataas talaga sila, pero 98 lang sila hanggang ngayon, mga kadonatics. So 15% lang tinubo. It's not so good talaga. It's not so good. Tapos may delay pa sa pagpirma ng excise tax, mga kadonatics, kung kailan isuspende. At nung tinanong itong si Claire Castro, hindi alam. I am not so sure right now. But this is the Ang presidente mismo, mga kadonatics, ang nag-delay nito. The words, that came from the president. He wants this emergency power to be given to him in order to at least lessen the impact of the crisis. Dapat pa talaga may emergency power, mga kadonatics, and which is very dangerous para sa mga Marcoses pag ibigay yung emergency power na to. In the Middle East. Ma'am, last clarification. Balikan ko lang po yung anti-EPAL question earlier. Just a clarification, is the President exempted from the anti-EPAL provision in the General Appropriations Act of 2026?
That is the event of the president. So he should at least show to the people that the government is running, the government is properly managed for the country and for the people. So dapat makita siya. Dapat nakikita ang Pangulo dahil ang pagpapakita ng Pangulo ay pagpapakita ng tiwala sa mga kababayan natin na kung anumang krisis meron tayo, ay maaari natin itong malampasan. Salamat po. Next question, Ayun, Tristan oh. Nodalo, Newswatch Plus. Well, anyway, mga kadonatics, what do you think? What do you think itong statement ni Claire Castro? Talagang, ay nako, nakakainis mga kadonatics. Well, anyway, thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Comment down below at babasahin natin yan. Bye-bye.